Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang dalawang nagbabagang issue sa larangan ng defense at military technology. Una, ang matinding reaksyon ng China sa posibilidad na mag-export ang Japan ng Type 03 medium-range surface-to-air missile system sa Pilipinas. Pangalawa, ang napakalaking pagbabago sa modern warfare sa pag-deploy ng Israel ng Iron Beam, ang kauna-unahang full operational laser air defense system sa buong mundo. Magkaugnay ang dalawang balitang ito dahil pareho silang nagpapakita kung paano umiinit ang security environment sa Indo-Pacific at Middle East, at kung paano pumapasok ang Pilipinas sa mas malalim na defense partnerships para ma-secure ang ating airspace at maritime domain. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan muna natin sa sitwasyon sa Asia Pacific. Naglabas ng matigas na pahayag ang China laban sa posibilidad na i-transfer ng Japan ang Type 03 medium-range surface-to-air missile system sa Pilipinas. Hindi man kumpirmado ng Tokyo kung tuloy na ba ang arrangement, malinaw naman na bahagi ito ng lumalakas na defense ties ng Japan at Pilipinas, lalo na sa harap ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Bakit nga ba galit na galit ang China? Simple, dahil ang Type 03 system ay parehong klase ng air defense missile na plano ng Japan na i-deploy sa Yonaguni Island, isang maliit na teritoryo lamang na 110 kilometers mula Taiwan. Sa strategic perspective, malapit ang Yonaguni sa isa sa pinakamainit na potential flashpoints sa buong mundo, ang Taiwan Strait. Tinawag ng Beijing na extremely dangerous ang paglalagay ng Japan ng Type 03 sa Yonaguni. Ayon sa kanila, ito raw ay nagpapalala ng regional tensions at maaaring mag-trigger ng arms escalation. Kung ganyan ang tingin nila sa deployment sa sarili mismo ng Japan, mas lalo pa silang nangangamba kung meron ding similar capability ang Pilipinas, na nasa frontline ng mga maritime disagreements ng China. Ano ba ang kayang gawin ng Type 03 system? Ang Type 03 ay medium-range surface-to-air missile na design para mag-intercept ng aircraft, cruise missiles, at iba pang aerial threats. Advanced nito kumpara sa mas lumang systems ng Japan, at kilala ito sa paggamit ng active radar guidance na nagbibigay ng mas precise na target tracking. Para sa Pilipinas, malaking upgrade ito kumpara sa kasalukuyang limited air defense assets na hawak ng armed forces. Isipin natin, kung magkakaroon ng Pilipinas ng ganitong klase ng missile defense system, tataas ang deterrence at tataas ang cost of aggression para sa anumang bansa na may balak lumabagin sa ating airspace. Hindi ito offensive weapon, pero malaking bagay para sa surveillance, airspace integrity, at national defense posture. Pero bakit naiinis ang China? Dahil nakikita nila na unti-unti nang umiikot ang strategic landscape laban sa kanila. Kung magtutulungan ang Japan at Pilipinas sa air defense, lalo pa kung isali mo ang United States na may Visiting Forces Agreement at Enhanced Defense Cooperation Agreement side sa atin, ang buong triangle na Japan-PH-US ay maaaring magkaroon ng integrated defense capabilities. At sa perspektibo ng China, ang pagpapalakas ng air defense ng Pilipinas ay hindi lamang simpleng bilateral cooperation. Nakikita nila ito bilang bahagi ng mas malaking plano na i-contain ang kanilang military expansion sa South China Sea at Taiwan Strait. Kaya naman bawat galaw ng Tokyo at Manila ay binabantayan at sinasalubong ng diplomatic protest. Ngunit kung titignan ng mas objective, ang pagdevelop ng Pilipinas ng air defense ay isang sovereign right. Tayong bansa ang may responsibilidad na protektahan ang ating hangin at teritoryo. Ang pagkakaroon ng modernong missile system ay hindi para magpasimula ng kaguluhan, kundi para maiwasan ito. Habang hindi pa kumpirmado kung totoong magta-transfer ang Japan sa Pilipinas, ang mismong posibilidad pa lang ay nagpapakita ng lumalalim na strategic alignment sa Indo-Pacific. At kung sakaling matuloy ito, malaking milestone ito para sa AFP modernization program. Ngayon, lumipat naman tayo sa isa pang makasaysayang development sa military technology, pero sa pagkakataong ito, galing naman sa Middle East. Sa gitna ng mga patuloy na tensyon sa kanilang rehiyon, inanunsyo ng Israel na fully deploy nila ang Iron Beam laser air defense system sa December 30.
Kapag nangyari ito, ang Israel ang magiging kauna-unahang bansa sa buong mundo na magkakaroon ng operational, malawakang ginagamit, at battle-ready laser weapon system. Kung ang Japan-PH air defense issue ay tungkol sa diplomacy at geopolitics, ang Iron Beam naman ay tungkol sa teknolohiyang literal na nagbabago ng larangan ng gyera. Ano ang Iron Beam? Ito ay high-energy laser defense system na kayang mag-intercept ng drones, rockets, missiles, at mortars. Hindi ito science fiction. Actual, real-world, at verified capability ito. At mas mabilis pa ito kumilos kumpara sa traditional missile interceptors na nakasanayan ng mundo. Sa halip na missile ang pangharang, laser beam ang ginagamit. Ibig sabihin, ito ay tumatama sa target at nagdudulot ng instant neutralization. At bakit game-changing ito? Una, dahil halos walang operational cost. Kung ang Iron Dome ay umaasa sa Temir missiles na nagkakahalaga ng $40,000 hanggang $100,000 bawat isa, ang Iron Beam ay gumagastos lamang ng $2 hanggang $5 na electricity per shot. Ang difference na yon ay napakalawak. Ayon sa isang opisyal ng Rafael, ang kumpanya na gumawa ng Iron Beam, ang pag-fire ng system ay parang pag-on lang ng ilaw. Bukod dito, virtually unlimited ang ammunition dahil laser ang ginagamit, hindi missiles. Habang may kuryente, may bala. Sa panahon na parami ang drone attacks, rocket barges, at asymmetrical warfare, ang ganitong teknolohiya ay hindi lamang nakakatipid. Ito ay nagre-redefine ng military defense strategy sa buong mundo. Isa pang mahalagang punto, open ang Israel na i-export ang Iron Beam sa qualified countries pagkatapos matugunan ang kanilang domestic needs. Hindi malayong sa hinaharap, lalo na kung lumalim pa ang defense partnerships ng Pilipinas sa Israel, magkaroon tayo ng access sa ganitong klase ng advanced defense systems. Tandaan natin na matagal nang may matatag na military cooperation ang dalawang bansa, mula radar, missiles, armor vehicles, at iba pang equipment. Kung titingnan natin ang direction ng AFP modernization, nagiging mas realistic na posible itong mangyari balang araw, kahit hindi agad-agad. Kung magkakaroon man ng pagkakataon, ang Iron Beam ay isang leapfrog technology na maglalagay sa Pilipinas sa same conversation as advanced militaries na gumagamit ng cutting-edge capabilities. Ngayong alam na natin ang dalawang major developments, mahalagang ilagay ito sa mas malawak na geopolitical frame. Una, ang mundo ngayon ay hindi na lamang tungkol sa traditional military powers. Lahat ng bansa ay nagmo-modernize ng kanilang defense, lalo na ang mga middle power states na nasa strategic choke points tulad ng Pilipinas, Japan, Israel, South Korea, at Australia. Pangalawa, mabilis ang transition mula missiles papunta sa lasers, mula manned systems papunta sa unmanned platforms, at mula isolated systems papunta sa integrated networks. Hindi pwedeng maiwan dito ang Pilipinas kung gusto nating hindi tayo ma-overwhelm sa ating sariling teritoryo. Sa kaso ng Japan-PH missile issue, ipinapakita nito na lumalakas ang alliances na nakasentro sa rules-based order. Sa kaso naman ng Israel Iron Beam, ito ang patunay na nag-level up na ang global defense technology sa dulo kung saan literal na nagiging realidad ang laser weapons. Kung pagsasamahin ang dalawang balita, malinaw ang trend, ang defense environment ay papunta sa mas advanced, mas integrated, at mas deterrence-driven na setup. Para sa Pilipinas, ang tanong ay hindi kung kailangan ba natin ito, kundi gaano kabilis natin kayang ihabol ang sarili sa bagong era ng modern warfare. At habang patuloy tayong sumusunod sa AFP modernization, bawat major development tulad nito ay dapat nating pag-aralan, paghandaan, at gamitin bilang inspiration para sa ating sariling defense build-up. Ang galit ng China sa potensyal na pag-export ng Japan ng Type 03 missiles sa Pilipinas ay hindi lamang diplomatic concern, kundi bahagi ng mas malaking tug-of-war sa regional influence. Samantala, ang Israel Iron Beam ay simbolo ng bagong panahon kung saan ang laser weapons ay hindi na lamang konsepto sa pelikula, kundi tunay at operational. Sa parehong banda, ito ay paalala na ang seguridad ay hindi kailanman static. Ito ay nagbabago kada taon, kada buwan, at minsan kada araw. At kung hindi tayo gagalaw, ang iba ang magtatakda ng rules para sa atin.